Good morning, guys! Ayan, sa wakas naabutan tayo dito sa bahay ngayong Sabado. At wala naman masyadong ganap, pero ako'y nakarealize na hindi ko pala kayo nabigyan ng update sa aming bahay. At congratulations sa amin ng mga anak ko dahil nag 1 year na kami dito. Ay, mag 1 year pa lang pala kami ngayong March, pero 1 year na kami sa Pilipinas. So, i-update ko kayo sa aming bahay after almost 1 year. Ano yung mga binago ko, ano yung mga dinagdag ko, ano yung mga problema ko, ano yung nakita ko na hindi masyadong efficient. Ayan. Ano yung mga bagay na feeling ko nasira agad and pinagsisihan ko. Ano yung mga bagay na hindi ko nagustuhan after a month or 2 sa interior design natin, lahat-lahat. So, nakikita ninyo, wala pa po tayong ligo, alas 8 na ako nagising dahil ngayon ay Saturday, and I'm wearing the Mayumi Thailand closet, pantulog. And ang ating cameraman for today, si Ate Buji. Ayan, hi! So, dito tayo, guys. So, unang-una, papakita ko sa inyo. So, once again, this is dito ka ate para hindi ka mainitan. Yan. Papakita ko sa inyo ang not filtered namin na bahay. Kung makikita ninyo, kung may positive or negative man, normal lang yan. Kasi bahay po ito, hindi po ito model house na laging perfecto. So, araw-araw po mayroong movement sa bahay. Araw-araw ang mga anak ko, ako, si Mayumi, si Ate Buji ay busy, si Auntie ay busy. So, ganito talaga yung setup ng bahay namin, guys. Hindi ko to pina-bulldozer at pina-perfect para sa inyo. So, number 1 natin, dito tayo magsisimula sa gilid. Ayan. So, itong gilid na to, guys, very important sa akin kasi ito yung space kung saan kami nagsasampay. Ito yung space kung saan namin tinatambak yung aming basura. Ito yung space kung saan minsan kami ay nagsusugba-sugbahan. So, nakikita ninyo, meron pa nga kaming basura dito na kailangang itapon. Kasi, sabi ko kay Parts, hiwalay lang muna dito kasi hindi ko alam ano yung gagamitin niya at hindi niya gagamitin. Minsan kasi si Parts, guys, kapag hindi siya busy na nagda-drive for us, nagkukumpuni siya ng mga bagay-bagay dito sa bahay na kaya niyang gawin. So, shout out kay Parts, maraming salamat in advance sa ayusin mo. Okay? So, dito nakikita niyo, ali kayo, guys. So, this one, eto, mga kaluma-lumaan na mga laruan, guys, pinasa sa nunuan. Hindi ko alam kanino nang galing to. Pero sa ngayon, napunta po kay Chico at saka kay Kulot. Pero ngayon, ganyan man ang itsura niyan, guys. Pero dito po natutuwa yung mga anak ko. Wait lang. Bakit nandito tong aming bowling ball? Dito po natutuwa yung aking mga anak. Kahit ganyan po ang itsura ng mga yan. Yan po yung gusto ng mga bata. Yung hindi gumagana. Kaya hindi ko sila binibilan ng bago. So, dito na side, nakita nyo, guys, tambak dito yung aming mga pang-ayos sa bahay, pang-pintura, pang-gupit sa halaman, minsan pang-semento, kasi nga si Parts talented. So, yung mga ginagamit niya, once in a while, dito ko muna nilagay kasi wala kaming, ang tawag mo dyan? Wala kaming bodega. Ayun. Then, dito naman na side, dito si Auntie nagsasampay. Ito ang sampayan namin. So, araw-araw meron po kaming labahin. Ayan. Araw-araw meron kaming labahin dahil lagi po kaming nagbibihis, syempre. So, kahit na mukha kaming mabaho, hindi kami mabaho. Mabaho ba? Mabaho ba kami? Hindi kami mabaho. Hindi kami mabaho kahit sa Ate Buji nga, ang bango-bango eh. So, yan po yung aming gilid ng bahay. So, dito tayo. Ito, binigay sa akin itong mga halaman na to eh. Gusto ko to kasi at least meron tayong mga green places. Then, dito naman, dalawa yung basurahan. Sabi ni Parts, bakit dalawa daw yung binili kong basurahan? Sabi ko, baka marami kaming basura. Pero in fairness, guys, isa lang yung nagamit. So, etong isa, i-reserve ko to para sa bahay ni Mayumi, inshallah. Ayun. So, let's go. Eto, na semento na yan. Pero dito, hindi pa na semento. Eto. Kasi may plano ako dito na space. Plano pa lang, wala pang pera. So, dito tayo, guys. Okay. So, ngayon, dito sa side na to ay ang aking garden. Update ko kayo nito nung kasagsagan ng paggawa ng bahay. May pinagsisihan ba ako sa pagpa-landscape? Number 1, meron. Hindi ko nagustuhan yung on process ng landscape. Hindi siya na prep ng maayos. So, ang daming stress during the start of the landscape.
hindi na prep ng maayos yung lupa. Kaya maraming palpak, maraming redo. Basta marami. So, medyo pinagsisihan ko yung part na yon. And, ano pa ba? Gustong-gusto ko naman yung dating niya sa bahay kasi nakaka-fresh ba, nakaka-relax. Very, alam niyo yun, pagpunta niyo na parang merong mga halaman, alam niyo yung ibig kong sabihin. So, dito sa front na to, wala pa ako masyadong binago other than the landscape. Dito na side, kita niyo guys, wala pa talaga yan. So, ang plano ko sana dito, ipa-tiles siya para naman malinis at maayos. Ayan, pero wala pa po tayong pera, so dahan-dahan lang muna. Pero eto yung mga bagay na talagang sabi ko sa sarili ko, a very good choice. Etong grills na to. Hindi pa man kami lumipat dito sa bahay, pinagawa ko na tong grills. Kasi number one for me is the security. Ngayon, meron ako mga nalaman dito sa amin guys, na may mga nagpapasok bahay, mga nangaransak sila ng bahay, lalo na pag walang tao. Pero, saan sila pumapasok? Sa bintana. Dinadahan-dahan nila yung grills. Okay? So, it's very important talaga na lagi mong chine-check yung bahay mo at lagi kang merong ganito. Sa amin dito sa Jensen, maybe sa inyo din. Then, let's go this way. Eto, binili ko to para sa sapatos. One of my regrets. Kasi, kahoy siya, gawa siya sa kahoy. Nung nabasa siya, dahan-dahan siyang nasira. Hindi siya for outdoor. Okay? So, later ko na na-realize yun. Though, sinabihan naman ako ni Parts before na kahoy siya, mababasa, ganyan. Pero alam nyo na, sale. So, binili natin. Pero as you can see, guys, eto, sira na siya dito na side. Lapitan natin, Ate Buji, para makita nila. Ayan. Sira na siya dyan, guys. Kinain na po siya ng ano. Hindi ko alam ano ayan, oh. Tapos, natanggal na to. Natanggal na to siya. Pero ito na lang yung bubuksan namin. So, nandyan po lahat yung aming mga sapatos, sapatos ng mga bata for school, sapatos ko for work, sapatos ni mama. Diyan lahat, hindi na po magkasya. Dito tayo na side. So, andito yung scooter ni Chico, binigay ko sa kanya. And then, ito naman yung bike ni Calby. Binigay ng tatay niya sa kanya nung birthday niya. Calby, just go inside, anak, ay mainit dito. Dito tayo, guys. So, dito na side, meron akong konting space for the garahe. As you can see, andito po yung aking kauna-unahang sakayan ng Nissan Kicks. May pagsisisi ba ako sa pagbili ko nito? So far, wala naman. At mag-aanim na buwan na siya. It's very fuel efficient. I would recommend. Kung gusto niyo malaman ang iba pang bagay about Nissan Kicks, pwede naman kayo mag-research at manood sa YouTube. Pero yung size niya, for me, okay lang. Ito yung size na gusto ko para sa pamilya ko. So far, maliit pa naman sila. Inshallah, pag malaki na sila, guys, truck na yung bibilhin natin. Truck na, kasi hindi na sila magkasya din. Matataas yung mga anak ko eh. Ayun. And kita nyo dito, guys, oh, may natira pa ako dito mga hollow blocks. Kasi nung nag-order ako, nagpagawa ako ng wall, meron pang sobra. Ano pa ba? Dito namin nilalagay yung mga item na hindi kasya sa loob or panglabas lang talaga siya. And look at this one, guys. Eto naman, nung nag-start kaming tumira dito, wala talaga tong bakod, left and right. Pero dahil nga sabi ko, ang security ng mga anak ko muna yung mauna. At ang daming mga aso talaga na lumalabas-pasok, tapos kinakain yung mga sapatos namin. Pagka umaga, guys, wala na yung mga sapatos namin. So nakita na namin dun sa kanto yung isa hindi na namin alam. Nag-bakod bahay, over the bakod. Nag-over the bakod. So pinagawa ko to, ang wall na to. Hindi pa nga siya natapos kasi nung nagkapera ako, priority ko siya. Pero hindi talaga totally kasi as you can see, hindi pa siya napinturahan. Pero okay lang. Importante, may bakod na. Ayan. Tapos dito wala. Dito bukas. Safe kami sa gilid, pero sa harap hindi kami safe. So wala akong choice kasi sabi ko, kailangan ko munang magbenta pa, mag-ipon pa. So inshallah, baka next year, hindi ko alam. Pero okay naman, buhay pa naman kami ni Ate Buji. So goods lang. And shout out sa malunggay ko na 1 taon na tumubo. So, tumubo yung malunggay ko. Mag-1 taon na yan dyan, pero yan yung kanyang dahon. So, much awaited ninyo ang loob ng bahay. Alam ko, gusto nyo makimarites. Let's go. Stop mo muna. Okay, pasok tayo sa loob ng bahay, guys. Hawakan ko yung pinto para hindi kayo mabagok. So, dito tayo. Dito yung camera natin. Yan. So, eto yung aming bahay ngayon.
Ayan yung mga anak ko nanonood ng TV. Saturday normally is a rest day for them. Pinapayagan ko silang manood ng TV. Friday night is a movie night for us na nagsasnack kami, nanonood kami ng TV, natutulog kami by 9:30. Pero on Saturday, chill, relax, no studies, no whatsoever. Nanonood lang sila ng alphabets or cartoons. Ayun. Then, dito na side, wala akong masyadong binago. It's as is, nung nagpa-interior design ako. Nagpalagay lang ako ng wifi, which hindi ko nagustuhan na dito siya nilagay. Kasi tingnan nyo naman guys, ang mga bituka, nagsilabasan. Pero okay lang, importante malakas yung wifi. Di ba, Ate Buji? Nakakapag-video call si Ate Buji sa family niya at nakakapanood siya ng mga volleyball games. So, dito, ang dinagdag ko lang is etong tawag na itong plant na to, cactus. Cactus na bulaklak, bulaklak halaman. Bakit cactus yung nilagay ko? Kasi, nung bumalik kami from Bali, Indonesia, na-inspire ako kasi yung mga inistayan namin doon, ganun yung mga tanim nila guys. Ang ganda tingnan. Para kang nasa Morocco, para kang nasa Egypt. Parang ganun yung style. So, sabi ko, bibili nga akong isa. At ayan na nga siya. And let's go here. Siyempre dahil magpapasko na at kahit na alam ko merong magtatanong sa inyo bakit kami nagde-decorate kami para sa lahat. Okay? Para sa kay auntie, ayan, sa amin, sa mga bata, para malaman naman nila yung tradisyon natin Pilipino, sa kultura natin na yung feeling ng Pasko, baga. Eh, naglagay ako ng konti dito, merong bulaklak, ayan, si Santa Claus, na binili ko dahil on sale, 250 lang po yan si Santa. Sana all tag 250 lang. Ayan. Then, dito tayo, dahil ayaw nating makaabala sa aking mga anak. Say hi! Like this. Calvi, say hi. Ayan. So, dito tayo, guys. So, etong part na to, nakikita niyo yung shelf dito. Nung una, akala ko magiging hazard siya kasi nga baka mabunggo. Ayan. Pero so far, so good. Wala naman po kaming nabagok dito. Kasi pag nabagok sila dito, sasabihan ko sila, tanga ka ba? Kasi dapat magdahan-dahan naman sila. Ayan. Ayan yung kapatid ko, sinusundo ako. Pero wait lang. Wait lang gang, nag-house tour pa ako, wait. Pasok ka muna. Yan kapatid ko. Wait lang, nag-house tour pa. Bless, bless, bless. Alright. So, dito ko nilagay yung pictures namin magkapatid. Come, guys. So, eto yung mga gamit na normally, mga maliliit, mabilis mawala. Ano to? Kwintas ng aking nanay. Then, eto yung pictures namin magkakapatid. Kompleto po kami dito. Isa, dalawa, saan ako? Ayan, ang ganda ko naman, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah. Alhamdulillah, God is good at kami ay magkasama na naman last year. And inshallah, magkasama kami ulit ngayong taon. I'm so happy. And nandito ko nilagay yung mga dwarf. Ayan. Last year pa to guys. Nilabas ko lang sila sa baul. Ayun. Pero wala na akong dinagdag. I love the color of the wall. Yung sage green na nilagay dito is one of my favorite. Pero eto pala, medyo pinagsisihan ko tong part na to. Kasi it's not made of a hard material. Ayan. So, ang nangyari guys, madali siyang nabubutas. Kita nyo? Ayan. Madali po siyang nabubutas. Then, pag may nakita kayong sulat sa aking bahay, mga masterpiece po yan ng mga anak ko. Every time na nakikita ko, hindi ko alam kung maiinis ako or matutuwa ako sa kanila. So, dito tayo next. Okay. Oh no, never mind. Go. So, dito tayo sa kwarto ng mga bata naman. Kasi itong bahay na to guys, meron siyang 3 bedrooms. That's why I really love this one. Kasi 3 bedrooms for me is enough. Ayoko nung mga bata pa kami guys, parang pangarap mo na magkaroon ng mansyon, ng malaking bahay. Pero as you grow older kasi, na-realize mo na pag masyadong malaki yung bahay, hindi kayo nagkikita-kita. Tama ba, Ate Buji? Yes. So, later on, na-realize ko, mas maganda pa rin yung maliit yung bahay kasi you are able to see each other. Wala kayong choice. Talagang magbabanggaan kayo, guys. So, etong kwarto ng mga bata, everything is good. I love everything here. Meron siyang pull-out bed dito, as you can see. Ayan, may pa-extra bed kami kapag dito si Miss Giselle natutulog o yung mga ate ko, may bisita kami. I really use this a lot.
Pero kapag hindi, ang nangyayari, kasi yung mga anak ko naglalambing sila, ganito kami matulog. Ayan. Ganyan kami matulog, guys. Si Chico dito, ako sa gitna, si Calby doon. Yung paa namin, guys, nandito na. Lumilipad yung mga paa namin. And shout out sa kay Sis Toots and si Rook family for your gift. Meron silang tag-iisang labubu at kay Tita Pinky ng Thailand for this dinosaur for Mayumi. And yung uod. Yung uod namin para sa libro na Caterpillar. Aircon. Nilagyan ko ng aircon dahil sobrang init dito sa Jensen. This is window type, tipid sa kuryente. Pinapaandar lang to kapag gabi hanggang umaga. And then wala na siya kapag morning. Ang bintana naman nito hindi kortina kasi alam nyo, napansin ko pag kortina, ginagawa po siyang Tarzan ng mga anak ko. Nagbibitay-bitay sila, guys. Nagbibitay-bitay sila sa kortina. Akala nila yung kortina ay hindi mababali, hindi mapuputol. So ngayon, ang nilagay ko dito ay blinds. Ay, ano ba tawag nito? Korean blinds. Korean blinds. Pwede mo lang siyang i-pull up or pull down para pumasok yung ilaw. Hindi ko alam kung magustuhan ninyo to sa mga may plano, pero ganyan siya. Ayan. So, pag gusto ko maliwanag, then pag madilim. Ganun lang siya, guys. Hindi siya blackout. So, yun yung hindi ko nagustuhan. Kasi, normally, kids need longer time to sleep and sometimes nagigising sila pag nandyan yung liwanag. So, okay lang din kasi they have to wake up early sometimes. Then, eto yung cabinet ng mga anak ko. Ayan, as you can see, sa taas, ang cabinet. Sa baba, cabinet pa din. So, dilagay na namin ni Ate Boji dyan kasi wala na talaga kaming space, costume ng mga bata, malalaking blanket nila. Okay lang. Ang importante, from time to time, napupunasan. Kasi yung ayoko sa bahay, maalikabok, malamok. Ayoko sana yung lamok kasi mga bata. Maalikabok kasi yung mga bata pa din. Pero for me, guys, takot po ako talaga sa, hindi ako maarte. Kasi laki naman kami sa maliit talaga na bahay. Pero hindi ko alam yung gumagapang baga ng mga insekto. Parang meron akong takot ba na, basta pangit ng pakiramdam ko. Ikaw, Ate Boji, anong insekto ang takot ka? Dali, anong insekto? Di ba normally may takot ka na insekto? Anong insekto takot ka? Cockroach. Cockroach, ah? English. English, Ate Boji. Ayan, takot daw sa Ate Boji sa cockroach. Then eto, merong drawer. Alam nyo, merong mga nanay or parents na gusto nila laging naka-fold yung damit. Pero for me, what I do, kasi lagi naman siyang ginagamit, day-night, day-night. Pagka malinis na yung damit, si Calby, nilalagay niya yung gamit niya sa drawer niya na pambahay. Si Chico naman, dito naman sa kabila. Ang importante, malinis. Hindi ko uubusin yung oras ni Ate Boji, ni Auntie at ng mga bata sa kaka-fold, guys, to be honest. Dito, mga uniform, dito, mga medyas and underwear. So, wag nyo nang tingnan yan kasi baka magulo yung utak nyo. And then, dito may mga bagong laba. Ayan. Bagong laba ba to? Malinis. Kahit ito. Okay. And then, the masterpiece of them all. Kita nyo naman, guys. Ito po ay gawang Chico. Si Chico po yan talaga. Pero si Calby, meron ding napakagandang iniwan sa bahay ko. First week pa lang. Then, nagsabit na ako dito ng Christmas socks. In-explain ko sa kanila. Hindi sila na-excite kasi sabi nila, napakalaking medyas, hindi daw magkasya sa paa. First time kasi ng mga anak ko magkaroon ng ganito. So, ini-explain ko sa kanila na ito ay lalagyan ng something ni Santa Claus. Ganun. Tiyan ko lang kung maano ko ba sila, mapaniwala. Ano pa ba? Huwag nyo kalimutan ang ceiling namin. Bilangin nyo, guys. Merong nakadikit dyan na 10 bola. Yang bola na yan yung parang dumidikit siya. Yan, elastic. So, ang ginawa ng mga bata, guys, tinapon sa taas. Hindi naman siya glow in the dark. Pero kapag andito ako sa kwarto nila at nakahiga kami during daytime or nighttime, hindi ko na siya tinanggal. Natutuwa akong tingnan yung kakulitan ng mga anak ko paminsan-minsan. So, for me, it's okay. Naging decoration na siya ng kwarto. Okay, let's go this way. Dito naman is kwarto ni Mama, which is natutulog si Mayumi ngayon. Now, si Mayumi, baka nagtataka kayo. Etong kwarto na to, guys, wala po siyang aircon. Kasi, first few weeks ni Mayumi, napansin ko, lagi siyang umiiyak. Hindi ko alam kung ano. So, nung nilabas ko siya sa kwarto na merong aircon, bigla siyang natahimik at nakatulog agad.
So, from there, tuloy-tuloy na guys, hindi na talaga siya nag-aircon. Ang gamit ni Mayumi ay electric fan. Yan. Tulog na tulog si Mayumi guys. So, sa kwarto ni Mama, para din siyang kwarto ng mga bata. Pull out sa baba, merong cabinet, and then, sangkatutak na damit. Nakala mo yung nanay ko po ay nagbebenta sa mall, sa dami ng kanyang damit dito. So, si Mama may pusong ano yan eh, yung, ano ba, mahilig siya. Hindi niya gustong magtapon. Yun yung ugali ng nanay namin. Dito tayo sa first shared bathroom. Hindi ko nabubuksan, kasi baka mamaya hindi kayo makatulog. Pero ganyan po siya guys, as you can see. Ayan. Ang itsura ng aming bathroom. Merong shower curtain. Huwag nang tingnan yung iba. Pero yung importante sa akin sa isang toilet is yung pamuna sa paa para hindi na natutumba o na dudulas yung mga bata. Ayan. And lastly is ang aking master's bedroom. Master talaga. Pero alam nyo, pag puti kasi yung pintura ng bahay, madaling narurumihan. Look at this one, guys. Ayan, no, madumi na siya, diba, Tibuji? Pero okay lang, kasi pwede naman natin siyang i-refresh. So, pasok kayo, guys. Tuloy kayo sa kwarto ni Princess Higa. Napatay na yung halaman. Hindi ko alam kung anong sumpa ang meron sa katawan ko na kada bumibili ako ng halaman, namamatay. Kahit natanglad, namamatay sa akin, hindi ko na maintindihan talaga, guys. Okay, so ito po yung aking toilet na sarili. Welcome naman dito yung mga bisita, welcome dito yung mga anak ko. Depende kung hindi busy yung aming shared toilet. But this is the same as the first one. The same size, the same, walang special dito. Mga essentials ko lang. Ang importante lang sa akin, hindi basa yung sahig. Ayan. Ay, okay. So, etong kwarto, meron siyang, etong kwarto guys, wala akong binago. Pasok kayo. Ito yung kwarto ko. Ayan. Wala akong binago dito. As is, wala akong dinagdag. Yung cabinet. Ayan yung cabinet ko. Kita nyo naman guys. Then, the same pa din yung bedsheet ko. Mag-iisang taon na. Kasi mabilis lang naman siyang matuyo. Kasi ano siya cover ng comforter. So, pag nilalaban siya, manipis lang, natutuyo agad. Ayoko masyadong bumili ng gamit. Tinatanggal ko sa sarili ko yung pag-hoard or pagtatambak ng gamit. Kasi alam ko na sa dugo na namin yun. Pero as much as possible, ayoko siyang i-practice. Kasi number 1, sayang sa pera. Number 2, hindi naman talaga kailangan. Number 3, sayang sa space. Clutter baga. So, eto, meron akong anxiety blanket. Nung kasagsagan ng anxiety ko, si Madam Ten Gives ay nag-worry sa akin. So, binilan niya ako ng anxiety blanket. Etong anxiety blanket ko, guys, kumot/unan ko na to. Every single day, every single night. Nakakatulog ako pag eto talaga yung ginagamit ko. So, yung mga unan ko na yan, for decoration lang yan siya. Hindi na yan siya masyadong ginagamit. Or, niyayakap ko na lang. Kasi wala naman tayong kayakap sa gabi. Tumawa si Ate Buji. Walang hiya. Tumawa. Okay, anyway. So, ito talaga yung gusto ko, guys. Yung aking anxiety blanket. Paborito ko to. It can really, really calm me down. So, sa may mga anxiety dyan, try to look for this, material. Lapitan mo nga, Ate Buji. Ganyan na material. Ayan. Po. Wow! Wow, can I have orange, please? Okay, this one. Can I have the orange one? Salamat po. It's so yummy candy. Yummy. Then, sa baba ng kama ko, I don't have a pull-out bed, pero meron akong storage. Kasi nung pinagawa ko sa interior tong bahay, nagbili na ako na yung furniture sana, i-consider yung mga space at storage. Kasi maliit lang yung bahay. Ayoko yung nakikita yung mga gamit. As much as possible, gusto ko na sa loob sila lahat ng cabinet. Ang kurtina ko po ay black or block. Hindi ko alam. Black curtain yan siya. Ibig sabihin, hindi pumapasok yung sinag ng araw. As you can see, maliwanag. Maliwanag pa din dahil naka-on yung ating ilaw. Then, dito po nakalagay yung majority ng gamit namin ni Mayumi. Kasi marami naman akong space. And then, dito sa kabila naman is ang aking mga damit. Ayan.
Ganyan. Wala naman ditong importanteng bagay. Kasi as you can see, ang buhay ko naman ay napaka-direct to the point laang. Then, dito tayo na side. I have here my, medyo nagluwag. I have here my lampshade na never kong pinaandar. Kasi, ang layo sa saksakan. Then, may 3 drawer na nilalagyan ko ng mga bagay na feeling ko, kakailanganin ko next time. Mga resibo, mga something na maliliit na ayokong mawala. So, diyan ko nilalagay. And of course, lagi kong katabi matulog ang aking mga anak. Baka hinahanap niyo po si Mayumi dito. Si Mayumi po ay nasa, sabi natin po, nasa tiyan ko pa during this time. And inshallah, ngayong December, nagbilin nga ako kay Ate Buji na gusto ko mag-family pictures kami. So, ng bago. Kasi dito wala si Mayumi. Di ba, Ate Buji? So, ngayon guys, expect niyo yung next na picture dito ay 4 na sila. Ang cute. Ano pa ba? Yan. So, dyan yan siya palagi. Bakit ba may plastic dito? Ayan. Dapat dito to siya. Yeah. Okay. So, tapos na tayo. I think wala naman masyado dito sa kwarto ko, guys. Hindi na ako naglalagay ng anything sa taas kasi marami pang space sa cabinet. Then, hindi ko alam anong gagawin ko dito. Sabi nila, snake plant is the top plant na hindi namamatay. Pero parang dahan-dahan na po siyang gumigive up sa akin. Ayan. So, ayan, let's go. Punta tayo. Yan yung family ko. Parang mga parang mga bayad sa insurance company. Dito tayo, guys. Alright, dining area is still the same. Sa awa naman ng Diyos ay nakasurvive ang aking lamesa na gawa sa glass. Hindi siya nabasag. I love my dining set very much. Though, nung una natakot ako sa upuan na to kasi nga fabric. Madali po siyang marumihan. Pero pag may magaling ka na mga tao sa bahay, they will not allow your things to be broken or dirty. Katulad nga Ate Buji, lagi niyang chine-check yung mga upuan, guys. Pinupunasan niya agad yan. Sip-sip yan si Ate Buji kasi malapit na magpasko. Then, dito na side. Dito naman, blinds din kami. Korean blinds. Mas gusto ko to kasi pag kortina, marurumihan yan sa kusina or sa dining. Then, what I added here is this salamin. Nilagay ko dito sa corner. Bakit may salamin dito? Alam nyo ba, nung napagawa ako dito sa bahay, ang tanong ng interior designer sa akin, saan ko po ilalagay yung salamin ninyo para sa master's bedroom? Guys, ako po yung tao na hindi mapasalamin. Hindi masyadong masalamin. Lumalabas ako ng bahay na hindi masyadong nagsasalamin ng suot ko, ng whatever, ng mga mukha-mukha, walang ganyan. So sabi ko, bibili na lang ako, huwag nyo na isali sa cabinet. Din dito ko nilagay. So lahat ng mga gustong mag-check ng sarili nila, pupunta sila dito. Then may hubadera po dito. Ayan. Sana all. 36, 24, 36. Ayan. Ang aking mannequin na isa sa ginagamit ko pag nagbibenta at ang kanyang kaibigan. Dito ko na lang muna nilagay kasi tapos na yung Halloween. Another na dinagdag ko, eto nga pala, gumagana pa ba yan? Ayan. So, eto guys, one of my favorite. If na-remember nyo na nag-vlog ako sa bahay nung bago pa lang to. Gusto ko to kasi it gives me that night vibe. Kasi hindi ako mahilig lumabas paggabi. Yung mga nightlife, mga bar. Hindi ko yan gawain. Sumasama ako minsan to bond with my sisters. Pero it's not me. It's not my personality. But this one here gives me that kind of intimate, private night life feeling. So kapag tulog na yung mga bata, I eat my food here. Sometimes I'm on my phone. Sometimes I'm just here, seated. Ganun lang. So eto, gusto ko yan. And magwa 1 year na siya. Wala namang sira. Gumagana. Then I have here Mayumi's Walker. Eto, sobrang shoutout sa kapatid ko kay Madam Bibi sa bumili nito. Pero pinarefund sa akin after 2 weeks. Nagipit. 790 pesos. Ay, 990 ata to eh. Pero sobrang useful, di ba, Ate Buji? Gamit na gamit po ito ni Mayumi. Kasi meron, social po ito kasi meron po siyang music. Ayan, so tuwang-tuwa kami dito, guys. Walker ni Mayumi. Okay, tayo na tapos. Tagal matapos. Ayan.
So, dito tayo. Napansin niyo guys, I added this piano. Tawag ba? Piano ba ang tawag dito? Pero dinagdag ko to kasi isa sa pangarap ko ay magkaroon ng anak na pag matanda na ako, tutugtugan ako ng piano. So, persahan po ito. By hook or by crook, kailangan matuto ni Mayumi magpiano. So, bumili ako ng piano para ma-expose yung mga bata sa instrument. Habang bata pa sila, I want them to realize na merong maraming skills and talents na pwede nilang gawin. And one of them is playing an instrument, which is the piano nga. So, kahit na wala pa silang coach ngayon, ang nagko-coach sa kanila actually ay si Parts din. Kasi Parts is inclined in instruments, music. Gustong-gusto ni Parts yung mga instruments. So, kapag hindi nagmamaneho si Parts, kapag andito siya sa bahay, habang inaantay ako matapos sa trabaho, or kapag wala kaming masyadong lakad, si Parts po yung nagpe-play ng piano at tinatawag niya yung mga bata para mag-press ng keys. Ayun. So, at least meron silang exposure sa ganda na naidudulot ng instrument. Ayan. So, kita nyo guys, ang ganda po nito, ang ganda ng piano na to. One of my investment for the children. Simple lang siya, pero very good, perfect for my house. And kapag dito sa taas, it's the same thing. May mga gamit lang kami dito na hindi namin masyadong ginagamit. Mga plato, pichel, ayan. Mga gamot ng mga bata dito sa kabila. Then dito naman, the same thing. Wine glass. Kahit hindi naman kami nagwa-wine, sige na lang. And then, etong, inside kitchen dapat. Kasi yung normal model, yung unang model talaga ng bahay na to, sa loob yung kusina, katulad nito. Pero ayoko nga magluto sa loob, kaya nagpa-extend tayo. So, eto, ginawa ko na lang siyang parang storage part. Hindi ko na lang siya pinatanggal. Okay, guys. So, yun na yung itsura ng ating dining. Let's go to the extension. O, kita nyo naman, nag-decorate si Auntie Christine ng Christmas. Yay, ang ganda-ganda. So, every day, every night, naka-on yan para ma-feel naman namin yung Pasko. Dinagdag ko lang dito sa dining is yung piano, yung salamin, and then the water dispenser. Kasi talagang malakas kaming uminom ng tubig. So, nakakaubos kami ng 3 ganito in a week. 3 hanggang 4. Minsan, 6 maximum. Hanggang Friday. Then, welcome sa aming kusina. Ito yung aking pina-extend na kusina, guys. Hindi ko na siya pina-interior design kasi wala na po akong pera. Pero, as you can see, dito very basic lang. Mga storage sa baba. The works, alam nyo nang nilalagay natin dyan sa baba. Mga munggo, asukal, asin. Alam nyo na yan. Then, dito meron akong lutuan. Which is matipid kasi si Auntie hindi po basta-basta nagluluto yan. Kailangan ubusin muna namin, guys, sa pilitan. Iiyak ka na lang, ubusin mo muna kung ano yung natirang pagkain bago kami magluluto ng bago. Okay? So, dito, ayan lang yung mga ginagawa namin dito, guys. Ginawa ko siyang ganito kasi hindi ko nilagyan ng cabinet sa taas kasi ayoko ng masyadong maraming storage pag hindi na kailangan. Kasi tatambakan niya ng mga ipis, lamok, mga ganun. Ayoko ng ganun. Then, may exhaust fan akong maliit, as you can see. Pero dapat daw yung exhaust dito yung malaki, yung pangkusina. Pero next time na lang ulit, kasi wala na tayong budget. Then, we have here, alam nyo ba guys, shout out sa nagregalo ng ref ko. Niregalo po itong ref nung bago kami lumipat. Kasi may nagtanong sa amin, Iha, bakit hindi pa kayo lumilipat? Sabi ko po, tita, nag-iipon pa ako kasi may mga bagay na importante na hindi ko pa nalalagay sa bahay. Kailangan kasi may mga bata. So, dahil nga parang, hindi naman ako nag-housewarming pero ang sinabi ni tita is, wag kang mag-ano na lang, ireregalo ko na lang sa inyo para sa housewarming ninyo. So, maraming salamat po. Hindi ako magsasabi ng name kasi baka mamaya, alam nyo naman tayong mga Pilipino, di ba? Masaya kayo para sa isa't isa. Maraming salamat. Pero etong binigay ni tita sa akin, maraming salamat po. And andito pa din siya. Mahal na mahal namin. Every time na nagbubukas ako ng ref, naaalala ko yung blessing sa buhay namin ng mga anak ko na hindi ko ini-expect. Then, eto, hindi ko na pinatanggal yung grills. Kita nyo, may mga tuyong bra dito. Then, dito sa gilid, guys, ay ang aming mga bawang at sibuyas. African way. Ganito kasi kami sa Africa.
Ayan. Sa Africa, pag bumili kami ng mga, mga gulay at sangkap, naka-spread out siya para hindi po siya masira. So, balak kong bumili dito ng tray na gawa sa bakal or kahoy or what. Pero wala pa sa budget. So, dyan lang muna yan. Okay lang naman. Hindi naman nilalaroan ng mga bata. Then, dito is yung parang storage namin pero open storage na siya. Ayan, yung box ng piano, yung mga luggages namin. Ice box. Bakit kami may ice box? Pag bumibili kami ng isda sa palengke at karne, lagi po kami may bitbit na ice box para hindi masira yung mga sasakyan natin, amoy ng isda and everything. Andito yung mga tent, mga sako bag, mga swimming gear ng mga bata, makalat pero di bali na. Okay lang yan. And ano nga ba itong balde na to? Bakit may 3 balde kami dito na malalaki? Ito po ay ang aming factory ng sabon. Ito po ay ang aming factory sabon sa plato, factory sabon para sa mga damit, at factory para sa downy. Ganito po kami mag-prepare, guys. Tag-iisang galon. Bote na lang. Para hindi kami basta-bastang, alam niyo yun, nauubusan ng mga gamit, lalong-lalo na pagkailangan sa paglilinis ng bahay, mga kainan. So, dito, laundry area na yan dito na side. And this is a washing machine. Etong washing machine, guys, regalo din po ito. Maraming salamat sa nagregalo. Kay, hindi ko masabi yung pangalan. Pero pag napanood niyo po itong video, maraming salamat po. Sabi niya gusto niya daw magregalo sa amin ng mga anak ko. Kaya nagparegalo siya sa amin ng washing machine. Thank you po talaga. Ang laking tulong talaga po ng washing machine kasi alam niyo na ang gawain ng washing machine, you guys. So, yan. Mahal na mahal din namin to. Andito lang siya sa corner. Bawal maglaro yung mga bata dito. And lastly is yung kwarto ni Ate Buji at ni Auntie Christine. Pasok tayo dito, guys. So halika kayo, pasok kayo dito, guys. Alam nyo ba na eto, gawa ni Calby yan? Kita nyo, dinrawing niya si Auntie Christine. Lapitan mo. Sabi niya si Auntie Christine daw to. Sabi ko, ano yan? Sabi niya nilalagay daw yan sa buhok ni Auntie para ma-protect yung hair. Ang talino talaga ng bata. Sabi ko, ano yan? Puso daw ni Auntie kasi malaki yung heart. Ang galing-galing naman. And then sabi ko, ano to? Saan ako dito? Guys, pinilit niya na akong i-drawing. Nasa bintana. Pero anyway, gawa po ni Calby yan kasi sabi ni Calby, ma, magdo-drawing po ako dito sa kwarto ni, Sabi ko, Calby, ano nangyari? Ba't ang laki ng drawing? 1 week pa lang kami sa bahay. Sabi niya kasi po, wala pang picture dito sa kwarto ni Auntie. So, nilagyan ko ng picture. Sobrang inosente yung bata, guys. Pero anyway, hindi ko na siya pinabura. Every time na nakikita ko, nakakangiti ako sa kanyang ginawa. Okay lang yan, di ba? Hindi naman tayo nasasaktan ng drawing ng mga bata, di ba? And meron ako ditong double deck. So, dito si Ate Buji sa taas, si Auntie Christine naman sa baba. Kasi nahirapan na si Auntie mag-akyat-akyat. Ayan. And etong room na to, guys, wala siyang aircon. Electric fan lang. Kasi hindi naman sila nakakatulog na merong aircon. Lalo na si Auntie. So, dati, nagpapa-aircon. Pag sabi ko kay Auntie, pag masyado nang mainit, pwede si Auntie sa loob, sa kwarto ng mga bata. Pero kapag hindi, mas gusto ni Auntie dito sa likod. So, meron din sila ditong saksakan. Meron si Auntie dito ang sarili niyang drawer. Ay, hindi na siya na-close. Bakit? May drawer si Auntie dito. Then si Ate Buji, konti lang yung gamit niya. Kaya wala nang, si Ate Buji, wala na siyang cabinet. Ayan, dito tayo, guys. Balik tayo. So, yun. I think, maliwanag naman yung aming kusina. Enough naman yung aming ilaw. Walang naman yung aming ref. So, hindi na natin bubuksan. Wala pa. Magbibenta muna ako today, guys. Ayan, so ayan lang. Maraming salamat. Sana ay nag-enjoy kayo. Pinagpawisan po yung aking kilikili sa tour natin na to. Ay, sobrang init. Mainit. At tawa ng tawa sa Ate Buji sa atin, guys. Pero anyway, maraming salamat po. At sana nag-enjoy kayo sa aking house tour, sa bahay namin ng mga anak ko na nag-iisa lamang. And masaya ako na meron kaming bahay. Every night na nakaupo ako dito, na nagre-reflect ako, kung gaano yung pagod ko, namomotivate ako. Kasi nakikita ko yung mga anak ko maayos yung tulog, yung mga tao nag-aalaga sa mga anak ko, at least nakakakain ng maayos, nakakapagpahinga ng maayos. Lahat ng basic needs namin ay andito. So, we are safe and we are happy. Alhamdulillah, God is good. So, yeah, tuloy yung trabaho namin, guys. Tuloy yung trabaho ko para at least matapos ko yung pagbayad ng bahay na to. Kasi,
ito yung reason bakit ayoko mapagod. Ito yung rason bakit nakikita niyo ako, minsan hindi niyo ako nakikitang masyadong nagpapahinga, or pag nakita niyo ako magpahinga, yung utak ko pa din yung busy kung paano makapag-gain ng source ng income. Pero sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, guys, you are a big part of our family. Lahat ng bumibili sa amin, Mayumi Thailand Closet, lahat ng mga nanonood ng videos namin, maraming salamat po. Those are big supports na para sa akin, sa mga anak ko, at sa lahat ng mga nandito sa bahay. Kay Ate Budji, kay Auntie Christine, kasi lahat yun nagcha-channel. Nagcha-channel to me, nagcha-channel to them. So maraming salamat once again, you guys. Let me know what you think about this, our latest house tour bago mag 2025. Babasahin ko po yung mga comment ninyo. Kung may mga tanong kayo, ilagay nyo po sa baba at sasagutin natin. Kung may gusto kayong next na episode, i-comment nyo din sa baba at sasagutin natin. Magpapasalamat na po ako at si Ate Budji. Oh, saan ka mag-walkout ka man? Salamat, Ate Budji. Okay, guys, maraming salamat po. We'll see you on the next episode. Much love from Princess Higa. Hi! Hi! Gising na pala si Mayumi. Ba't hindi man nag-ingay? Oh, ang cute man ni Mayumi. Ha? Sino si Mama? Ayan si Mama o eto si Mama? Mama! 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 Oh, pangita niya iyang toy.